Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DPWH Secretary Dizon sinibak ang mga sangkot sa flood control project sa Bulacan. DOH nagbabala sa posibleng paglobong muli ng kaso ng leptospirosis. 50% off student beep cards magagamit na sa September 15. Ilang mambabatas pabor sa Independent Commission para mag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. Kabuuang utang ng Pilipinas, inaasahang bumaba sa katapusan ng taon. At Team Pilipinas nagkamit ng medalya sa WorldSkills ASEAN Manila 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, sinibak na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mga DPWH engineer na sangkot sa anomalyang flood control project sa Bulacan nitong Huwebes. Kumpirmadong pinatalsik si former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara matapos ideklarang kumpleto na ang proyekto sa barangay Sipat, Plaridel, Bulacan kahit hindi pa ito naisa sa katuparan. Kasama ring sisibakin ang mga kontraktor sa Sims Construction Trading, Wawaw Builders at ang suspendidong hepe ng DPWH 1st District Engineering Office. Ayon kay Secretary Dizon, papatawa ng perpetual o lifetime blacklisting ang mga nasabing individual at kumpanya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang mga tiwali sa ahensya lalo na dahil sa sunod-sunod na issue ng ghost at substandard projects. Kaugnay na issue, muling nagsagawa ng kilos protesta ang ilan sa makabayang grupo sa harapan ng compound ng mga diskaya sa Pasig, kaugnay ng umano'y paggasta ng pera ng taong bayan sa umano'y katiwalian sa flood control project. Narito ang ulat. Nagpapatuloy ngayong Biyernes ang pagprotesta ng ilang grupo dito sa harapan ng Diskaya Compound dito sa St. Gerard Company dito sa Pasig City. Sugpuin, panagutin, kadiri, kurakot at magnanakaw. Ilan lamang ito sa mga isinisigaw ng Akbayan Party List kasama ng ilang hanay ng mga estudyante na nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito na ang ikalawang araw na nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang civic groups sa harapan ng bahay ng mga diskaya. Ito anila ay bilang bahagi ng kanilang panawagang mapanagot ang mga diskaya sa pagkadawit ng kanilang construction company sa umano'y katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawan ng pananagutan. Hindi na pwedeng puro investigations lang. Dapat may managot dahil this is the same style of corruption. Naramdaman na natin to sa Napola scam, sa Formally scam. Kailangan ngayon may mapakulong, may mapanagot na mga public officials, na mga politiko. Bago pa ito ay sumugod na nitong Huwebes ang ilang mga militante at biktima umano ng pagbaha kung saan kinalampag, pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga katagang nakaw, kurap at magnanakaw ang pinto at pader ng gusali ng construction company. Sa kabila nito ay nakadeploy ang nasa 100 kapulisan ng Pasig upang antabayanan ang seguridad, kaayusan at kapayapaan ng mga residente sakali magkaroon ng kaguluhan. Our deployment is designed to protect everyone and each one of us. Kasi in any eventualities, ayaw namin na masaktan ang ating mga kababayan, masaktan kung kahit sino man. So we have to deploy to protect everyone. Tugon naman ang kampo ng Diskaya sa mga pagkilos na ito ay pananagutin ang mga rallyista.
Samantala, nakatakda namang ganapin sa darating na Lunes ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa flood control project. Mula rito sa Pasig City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, bunsod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong kamakailan, nagbabala ang Department of Health o DOH sa posibleng paglobo muli ng kaso ng leptospirosis. Muling paalala nito, gawin ang lahat ng kinakailangang pag-iingat laban sa sakit. At sakaling lumusong sa baha, agad na tumungo sa health center upang magpakonsulta. Sa huling naitala ng DOH noong August 14, umabot na sa halos 4,000 ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Sa kaparehong kagawaran, pinaigting ng DOH ang pagmonitor sa Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD kasunod ng naitalang higit 2,000 bagong kaso nito sa loob lamang ng isang linggo. Umabot na sa higit 39,000 ang kabuuang naitalang kaso ng HFMD sa bansa ngayong taon. Kalahati sa mga naitala ay mga batang edad 1 hanggang 3 taong gulang. Inabisuhan naman ng DOH ang publiko na magsagawa ng regular at wastong paghugas ng kamay upang maiwasan ang impeksyon, kasabay ng paalala nito sa mga magulang na panatilihin muna sa bahay sa loob ng 7 hanggang 10 araw ang mga bata sakaling may mild case ng sakit. Good news naman po para sa mga estudyante dahil magagamit na sa September 15 ang personalized student beep cards na may automatic 50% discount sa pamasahe para sa mga mag-aaral na bumabiyahe gamit ang mga tren. Ipakita lamang ang valid school ID o school registration form at maa-avail na on the spot ang student beep cards. Ang nasabing beep card ay valid sa loob ng 1 taon at maaaring i-renew sa susunod na school year. Sa ibang balita naman, pinangunahan ni OWA Administrator P.Y. Kawanan ang paglulunsad ng OWA Commitment Wall bilang pahayag ng serbisyo at malasakit para sa mga OFW at kanilang pamilya. Inanunsyo rin niya ang bagong alagang OWA Butika at ang opisyal na pagbubukas ng mas pinalaki at pinaganda na OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Layunin ng mga bagong programa at pasilidad na higit pang suportahan ang kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayang OFWs. Good news po sa mga traveler. Ilulunsad ng AirAsia ang Manila to Istanbul, Turkey flight at ang 5 karagdagang ruta na muling magbubukas via Cebu. Mag-uumpisa sa November 14 ang 4 na beses kada linggong flight na Manila to Istanbul na may stopover sa Kuala Lumpur bago ito dumiretso sa Turkey. Samantala, 2 international routes mula Mactan Cebu International Airport patungong Kuala Lumpur at Macau ang muling bubuksan sa November 15. Kasabay rin nito ang muling pagbubukas ng 3 domestic flights patungong Iloilo, Katiklan at Davao. Susunod sa News Force. Senator Villanueva at Senator Estrada, desididong mapanagot ang mga tiwali sa flood control projects. Angel Aquino humarap sa Senado kaugnay ng pagiging biktima sa AI deepfake. Pelikulang Magellan, opisyal ng entry ng Pilipinas sa Oscars 2026. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.